Uy, nasan tayo? Parang mas maganda dito. Kumusta kayo lahat at maligayang pagdating sa isang napakakapanapanabik na Rapapa Challenge. Mga lalaki at babae, ang unang premyo ninyo ay isang gold bar. Medyo swertehin sa loob ng 1 minuto. Yayaman na sila. Pero meron ka lang 1 minuto para iguhit ang gold bar na ito. At tumatakbo na ang oras Ang mo. aking mga guhit ay Maaari nag-iisip. itong maging mas kawili-wili kaysa sa isang karaniwang gold bar. Sa tingin ko, kaya ko ito. Hindi ko lang talaga makalimutan ang Na kaya. itinuro nila sa akin sa art school. Buti na lang pinapadala na ako ng mga magulang ko doon mula nung ako ay 5. Bakit kailangan kong mag-drawing gamit ang spatula? Nasaan ang mga normal na brush? Sa totoo lang, medyo maganda naman ang kalabasan nito. Jan, bakit ka nakaupo lang dyan? Kailangan mong mag-drawing. Alam ko! Kinuha ko na ang pintura. May birdeng kulay ako pero hindi ito tama. Ang pula rin ay hindi maganda. Hoy! Ano? Kayo manggilang ito, yun na ba lahat? Ano ang gagamitin ko para mag-drawing? Halos tapos na ang mga kulot at hindi pa ako nagsisimula. Hindi ko talaga makukuha ang gintong bar. Pero, Alam ko kung ano ang makakatulong sa akin. Ang mga gintong alahas ko. Makakatulong sila sa akin na makagawa ng gintong bar. kailangan lang nilang gawing pintura siya. Pwede nating hawakan si Gasper at tutulungan niya akong gawin iyon. Ayos, handa na ito. Ang ganda ng kinalabasan. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ako mapaso dito. Masakit yun talaga. Kaya may dala akong mga guwantes. Kahit na, marahil dapat kong gamitin ang mga clamp na ito. Sa ganitong paraan, siguradong hindi ako masasaktan. Diyos ko, ang init ng ginto na yon. Sino ang nag-iisip? Ang mahalaga ay mukha itong totoong bar ng ginto. Talagang mukhang ganun yan. Hindi talaga makatapat Ngayon, ang aking Marilyn. drawing. Kailangan ko makaisip ng mabilis. Oh, yun na yun. Kailangan ko lang nakawin ng ginto. Pagkatapos ay magiging perpekto na ang aking drawing. Itaas ang mga kamay. Mafoy! Chinini o tarisin chikor. Sino gusto mag-haw ng gintong bar? sa'yo? Miranda, nakakahiyang ginawa mo. Ako na ang bahala sa kanya. Mayroon kaming espesyal na lugar para sa mga tulad niya. Pero hindi ko pwedeng alisin ang mga tao sa hamon. Kaya kailangan kitang posasan sa ngayon. Miranda, tandaan mo, huwag mong lalabagin ang batas. Sige, Kung sige, hindi, sige. baka magtapos ka sa kulungan. Nakakatakot talaga iyon. Gusto ko lang ng ginto. Oo, kriminal na ngayon si Miranda. Hindi ako makapaniwala. Tapos na ang oras. Ipakita mo na ang nagawa mo. Hala, Miranda, hindi mo maganda. At dahil sa iyong ugali, disqualified ka sa round na ito. John, talagang gusto ko ang trabaho mo. Maganda ang kinalabasan. Si Emma rin. Okay, pero pwede pa sanang mas maganda. Sa tingin ko, ang malinaw na panalo dito ay si John. Kaya ikaw ang makakakuha ng gold bar na ito. Grabe! Ang swerte ko! Talagang gusto kong manalo. Ibinenta ko pa lahat ng alas ko. Yehey! Sa round na ito, magkakaroon ka ng kakaibang pagsusulit. Hindi ka magdodrawing, gumawa ka ng estatwa mula sa bato. Wala pang gumawa ng Oscar dati, kaya magiging interesante ito. Ano? Nagsimula na ang 1 minuto mo, kaya bilisan mo. Matalino ako, kaya sigurado akong magagawa kong ukitin ang estatwang ito mula sa bato agad-agad. Sigurado akong magagawa ko ito. Ang unang bagay na gawin ay kumuha ng ilang Kaya alam ko kung gaano kalakas ang kailangan para sa bato ko. Kakailanganin ko ang lapad ng... Pagkatapos ay imumultiply ko ito ng... Nakakatawang mga numero. Kailangan mo lang gawin. Palagi. John,
Anong ginagawa mo? Lumilipad ang mga batong yon papunta sa akin. Siguro kung tatamaan ko ito ng malakas. Hey, baka sa sled ko na lang magdesisyon. Napakapangit. Kaunti na lang ang oras. Oras na para magtrabaho. Nakakainis talaga si John. Kailangan kong talunin siya. Mas gagawa ako ng mas astig na estatwa. Alam ko na ang gagawin. Hindi ko siya hahayaang manalo. Halos tapos na ako sa aking Pagdating ng kalkulasyon. maaga, Kailangan ko lang hatiin ito? Salamat sa panunod. Miranda, anong ginagawa mo dyan? Napakaingay mo. Gumagawa ako ng unang iskultura ko. Tada! Ito ay nakakatakot. Naku, medyo nagkamali ako sa bungo na ito. Pero maganda naman ang itsura. Sige, oras na para tingnan ang ginawa mo. Ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Wala na akong gaanong oras. Sige, nalaman ko kung gaano karami ang kailangan kong tamaan para makuha agad ang tamang estatwa. Handa ka na? Miranda, kailangan mo ng Oscar. Hindi takutin ng mga tao gamit ang ganyang bagay. Hindi maganda. Halika na! Ayoko talaga niyan. Hindi. Oh, Ako'y mahusay. Talagang ipinagmamalaki kita. Oo. Mukhang ospital talaga yan. Maraming Mas gusto namin ang orihinal. Akin. Wow! Talagang gusto kong makita ito. Di ko. Salamat sa nanay ko at tatay ko at sa akin. Ha? Talagang iniisip niya na siya ang makakakuha nito. Ano ang ginagawa mo? Magic. Sa kang tunay na paru-paro. Ito ay origami. Pakiusap, hindi mo ako kailangan. Tama ka. Kailangan mo ako. Tingnan mo, hindi lang yan. Sumasang magiging dahan-dahang corn pony ito. Oh my God! Narinig mo na kailangan mong gumawa ng origami tulad ng ginawa ko, pero kailangan mong gawin ito gamit ang magic tool na ito kapag nagtiking na. Naalala ko kung paano namin ginawa ito sa kindergarten. Wala akong nakalimutan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa papel na ito, pero sa tingin ko, susubukan kong matuto mula sa maliit na ito. Tulong! Origami! Nakuha kong kamay itong sinulit. You see, yan ay malinaw na kasya. Oh, Randa. Kung wala kang origami, hindi mo kailangan itapon sa akin. Yehey! Ako rin hindi. Well, Emma, ngayon ay kukunin ko ang iyong... Titignan ko ang sasabihin mo mamaya. Marahil medyo mahirap gumawa ng punto ng ganyan na wala siya. Imposible yun. Ayos lang. Wala sila. Kaya ko. okay. Kaya ang premyo ay akin na talaga. Tama na. Hindi ko hahayang hawakan mo ang gunting ko, okay? John, wag hawakan. Aray, ang sakit nun. Pwede mong sinabi lang imbes na pigain ang kamay ko ng ganyan. Sige, parang kailangan ko lang itupi itong papel at tingnan ang mangyayari. Oo nga, ang ganda ng kinalabasan. Tara na, hindi ko inasahan na magiging magaling ako sa paggawa ng origami mula sa pansit at tokwa. Sige. Sobrang saya ko lang. Parang kamukha talaga nila ang orihinal. Nasa akin na ang tagumpay. At tapos na ang oras. Oras na para ipakita mo ang iyong Sige, oh. Nair! Ikaw ba unicorn? At may ipapakita ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Astig. Kapayapaan. Emma, hindi. Sobrang nakakadismaya yan.
John, mahusay ang ginagawa mo. Nakagawa ka ng napakaraming unicorn. Kahanga-hanga iyan. Miranda, maganda rin ang ginawa mo. Ngayon, hindi ko alam kanino ibibigay ang panalo. Sige, John. Unahin ang mga babae. Miranda at Flynn. Isa itong kampanya para sa mga consumer, hindi akin. Palagi kong gustong sumakay sa kabayo. Hey, hindi ito ganun kagaling. Hindi ko... Ha? Ano? Hindi. Umalis Baka ka na masyado dito. ka lang malaki para dito na... Talaga? Ayos lang Ang isa yan. naman ay masyadong malaki. Isa lang itong maliit na pony. Hindi makapagbuhat ng maraming mabibigat na bagay. Para hindi ka makaligtaan sa iba pang mga hamon. Ko kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis pa. sila. Kain na tayo. Gayahin ang disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang umada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oh,
Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng chef. Kunin ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola?
Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan